Ito po ang masasabi. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia at sa mga siguro. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging kapos, masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam po ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon at pagkatapos ay sa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinakaisapan ko naman sa dito. Dahil siya ang nagsimula ng gawain ito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkatawang gawa ninyo ito. Masagalang kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman at kasikatan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkatawang gawa ito. Hindi sa inutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon Kristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya ito ang payo ko. Mas kabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang isang taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsagawa nito, kundi maging sa pag-aaral. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa pag-aaral ay tumbasan ninyo ang sigasig na tapusin ang bagay ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung may hangarin magbigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Sa tiwala po natin ang kanyang lingkod, Pastor Benz. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Masaya po ba tayo sa Panginoon? Amen. Masaya. Sabihin ko sa katabi mo, masaya. Alam niyo po, mga magulang ng kapatid, sabi nga ni Kuya ni kanina, si Kuya ni kasi, nung panahon ko po, nung panahon namin ng mga dating mga tao, ang panunggubat ko, yung bulihan, binahakot ko namin yan. Talaga ng panahon ni Kuya Bimik ay nagagastos ng pera para hanapin ang mga kaluluwa. At hindi naman tayo nang hinayang sa bulihan ko, naghahakot kami minsan isang porkera, isang raking hapot ko. Ang dagtagumpay ng si Kuya ni Clario kasama ko. Ibig sabihin, hindi tayo nang hinayang. Kasi mayroong kaluluwa, ang si Kuya ni buhay pa ang kaluluwa. Amen. Gastos talaga, mamaya, may kwento ko sa inyo. Kasi ang gusto ko rin talaga, itabis ko tayo magbigay sa Panginoon. Sa Panginoon na Kuya Benjamin siya ay buhay pa. Tayo rin mo na lang. Father God, napakabuti mo po sa amin, wala kang katulad. Lagi mo kami, Panginoon, pinaalalahan sa bawat gagawin namin sa pamamagitan ng mga salita. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga salita na aming maririnig na magpupus po sa amin upang gawin namin ang iyong kalooban at kalooban mo po na ang Glorious Covenant Ministry ay magkaroon ng sariling church, Panginoon. Magandang church para po sa bawat isa sa amin, para po sa darating na generation, Panginoon, ipagmangalak po namin. At kami po ay nagsisika, Panginoon. Katulad po kami ng church ng Macedonia na wala naging pa pero masaya pa rin po kami, Panginoon. Kaya sa oras na ito, pagpalain po ang aming pag-aaral, aming mga salita na magbibigay po sa aming kaalaman upang kami po ay makapatuloy ng magbibigay sa iyo sa Panginoon ng pulang pagkakalo. Thank you, Lord. Itong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng sabi niyo. Amen.
Biniro tayo ako. Purihin po ang Panginoon at sabi ko sa inyo, narito tayo ngayon para makarinig naman ng paalala ng Diyos sa buhay natin. 1985, 1987, nung nakikita ko yung mga instrumentalist dito, yung anak ni Kuya Ramel, nag-ano siya, nagtututunan niya. Yung mga kanta kanina, yung Christian song, ano na yun eh? Lumang-luma na yun. Pero sa atin, parang bago, no? Kasi yung mga bago yung bago sa kanila. Yung po ay matagal na. At nag-umpisa po yung church natin, ang alam ko, may grouping na doon eh. May maliit na kantin doon, ang Lala, may maliit na kantin. At sa gilid po ng kantin, mayroon pong maliit na paradahan. May maliit na paradahan. At doon po, nagsimula yung gawain. Kasi si Kuya Bimin po, nung panahon na yun, tinuturuan po ako mag-gitara. Natutuwa ko kayo kasi mag-gitara, na marami akong tutunan sa kanya. Ang alam ko lang doon na mga hanggang. So, madaling salita, nagsimula. At grabe po, ito lang ng istorya, alam niyo po ang church natin sa tutulang, kung ipunin po natin ang ating naimpo kapera, may maganda na po tayong church. Di po ba kaniniwala? Amen! Pero bakit wala pa tayong church ngayon? Ikaw nila. Kasi ang priority ni Kuya ay ang kaluluwa. Kaluluwa. Kung mag-concert sila Kuya dati, kasama kami, mag-usada, gumagastos po si Kuya ng hindi lang 100,000. Umaabot ng 200,000 hanggang 300,000. Ako kasi po, para naman po sa kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, ang isang kaluluwa, sabi nga, pag nag-convert ka bilang isang Kristyano, mapupuri ang mga natin nasa langit, amen. Hindi kayang bayaran ang isang kaluluwa ng milyon. Mahalaga po ang kaluluwa. Kaya marami na tayo ngayon, amen. Marami na tayo. Kaya nga sabi ni Kuya Nick, ipupus natin na magkaroon tayo ng sariling church. Gusto mo natin magkaroon ng sariling church? Ayun ang sigaw. Gusto mo natin magkaroon ng sariling church? Ang tingin natin, wala kong imposible sa Panginoon. At bilang isang pamilya ng Panginoon, ang Diyos ko rin at piniste, tayo po ay isang pamilya. Nag-umpisa po ang gawain natin sa family. Kaya tayo po ay pamilya. Kaya nga tayo, dinadala natin dito pamilya natin eh. Kaya nga namin sinabi ko na generation to generation. At gusto natin na dumating ng panahon na itong mga apok natin, mga apok natin, pagdating ng panahon, pag sila'y kumakain na rito, may sarili na tayong church na kaya natin ipagmalaki dahil Diyos ay mahal. Kaya tayo ng talagang gayos ng tayo, dahan-dahan lang sabi ng Lord. Huwag tayo magpamadali. Ang kailangan na po natin, tulong-tulong. Sama-sama sa layunin ay pinagkalong sa atin ng Panginoon. Kaya ba yung naopisahan pa sa yung Sunday, yung hiniwaya pa, hindi po ba? Maganda po yun. At siyempre, ang Glorious Covenant Ministry po, may similar po tayo sa aklat ay sa church po ng Macedonia. Amen! May similar po tayo kasi ang membro po natin dito, hindi naman tayo hindi naman tayo mga mayayaman. Tama! Wala naman nag-aano sa ating, wala naman mga daral na dumarating sa ating para tayo suportahan. Nagaling sa ibang bansa. Wala. Kundi yung ginagamit natin dito, eh galing po sa atin. Mas maganda, di ba? Mas maganda. Maganda yung ang pinapakain mo yung mga anak mo dahil galing sa hirap mo. Masarap ang tingnan. Kaya yung gagawin po natin ng project, parang ito na po yung papel ko eh. Kaya yung ginagawa natin ng project, yung gagawin po natin, as a family, kailangan natin magsikap ng mga masarap para ito mayroon natin. Kasi marami na tayo eh. Pinumpisa na ni Kuya na magparami ng membro. Ngayon ang problema natin, ang lalagyan natin. Tama! Yung lalagyan natin, pag-personally umaapaw tayo eh. Kaya kailangan, sino ang dapat magbigay? Sino ang dapat magbalao?
Simple tayo. Hindi naman tayo ibigay dun sa politika eh. Baka yung ibigay sa atin, yung galing sa atin. Ha? Mahirap yun. Di mo ba? Di balik kunti-kunti lang ang pira natin patak-patak na galing sa Iraq. Pag nakita ng Diyos yan, ang Diyos ay gagawa ng paraan. Amen. Ganun po ang Lord. Ganun po ang Lord. Ang pamilya natin, tayo po ay isang pamilya. Sa isang pamilya, pag nagtayo po ng bahay, di ba tulong-tulong? Amen. Katulong si ate, katulong si kuya, katulong ang nanay, katulong ang tatay. Nag-diskarte sila para may tayo ang sariling tahanan. Tama? Sino rito ang may bahay? Kung makitas ng kamay, yung walang bahay, magpasting na kayo, marang-marang kayong bahay. Oh, lahat tayo may tinitirhan. Di ba yung bahay natin, sino ang nagsika? Sino ang naghirap? Ang presidente ba? Ang gobyerno ba? Hindi! Ang nagsikap, tayo mismo. Tayo mismo. Yan na, hindi nagpagkainan tayo, hindi ko alam. May isang pinto ko. May isang nag-aaral, may estudyante. Nag-aaral na, estudyante ba? Tama na. Ngayon, nag-usap itong dalawa. Sabi ng kaklase niya, last week, doon tayo gagawa ng assignment sa bahay. Sabi ng isang kaklase, sige, habang naglalakad sila, tinatanong nagaya, nagsudyante doon sa kanyang kaklase. Ang nagtatanong yung niyaya. Sabi ngayon, nung niyaya, ano ba ang trabaho ng tatay mo? Ano ba ang trabaho? Sabi nung nagyaya, ang tatay ko po ay nagtitinda lang po ng nagtitinda lang po ng mga sibuyas, kamatis, bawang, at luya. At ang palitay, mga din na, dahil bubuo yun. Ganun po ang trabaho ng kanyang tatay. At tinanong naman niya, ano mga kapatid mo, yung mga kuya ko, yung mga kami ko po may asawa na, ano mga trabaho? Tumulong po sa tatay ko, pag nagkakapon po ng tiyangge, sama-sama po sila, natitinda. Ang nanay mo, sa bahay lang po. Ngayon, punta na sila sa bahay. Pagdating sa bahay, namangha yung niyaya. Kasi ang ganda po ng bahay ng kanyang kaklase. Ang ganda naman ng bahay niyo. Ang trabaho lang ang trabaho lang nagtitinda ng kamatis, nagtitinda ng ganun, ang galing salita. Namangha yung kaklase, yung niyaya ng mga kaklase, yun lang. Alam niyo kung yung bata na yun ay very proud po siya. Na-proud po siya. Bakit? May namangha na kaklase. Dahil sabi niya, ano bang ginagawa ng pamilya niyo? Ang pamilya ko tumutulong kami, nag-diskarte po, pag may halimbawa, pag may kumikita na po ng pera, ang mga kapatid ko, yung mga namin sa buhay, yung mga tatay, at tatay pag kumikita na ng pera, inipon po namin yan. Kung hindi namin, binibili ng kapit, para yung bahay na ito ay may kayo. Tandaan nyo unti-unti. Hanggang dumating po ang oras. Ang sabi naman ng bata, every Sunday po, alam ko po ito, every Sunday po, itong mga pamilya ko ay umaatin po ng church. Umaatin ng church sa amin. And then, ang gusto kong ipaabot sa inyo, mga magulang na ito. Ito yun. Hawag na parang yung bata kasi pinuri nung kakasi niya ang kanilang pamilya, ang kanilang tahanan. Kaya proud po siya. Gusto pa natin maging proud ang mga susunod natin na generation. Ano? Sagot! Gusto natin maging proud. Ipapalaki nila ang glorious covenant ministry na kahit tayo katulad ng Masking Church, nagsisika
mahirap na magkaloob sa Panginoon. Na kahit mahirap, na kahit may crisis financial, pero nagsisikap tayo nagbigay sa Panginoon. Dahil gusto natin magkaroon tayo ng sariling church. Alam niyo po, maganda po ang ibibigay sa akin ng church ng Panginoon. Ayaw niya ang magandang church. Mangyayari yan sapagkat nagkakaisa tayo. Ganun po sa pamilya, nagtutulungan. Kaya yung bawat ipinagkakalog natin dito sa church, sabi ko nga sa inyo, yung panahon ni Kuya, kaya hindi nakapunta yung church, kasi naghanap silang kaluluwa. Dahil tulong, pinupuntahan namin yung nagpupuntada, para maraming magalang na kaluluwa. At marami ng kaluluwa at ayaw nagdadala. Ang iba dito nasa abroad, ang iba nasa ibang lugar. Kung iipunin po natin, sobra-sobra na po. Ngayon naman, yung sinabi ni Kuya, ang gagawin naman natin yung i-predict natin yung sinasabi ng Maya predict ni Pastor. Tulong-tulong tayo. Darating ang araw, makikita natin iba. Tatanghal natin sa napakagandang tribes ang pangalan ng Diyos na buhay. Nasasama sa akin. Talapakan mo natin. Amen. Ang dulis ko din at ministry, hindi naman tayo na eh. Maraming mga talentado dito eh. Amen. Maraming mga talentado dito. Kahit sa anong paraan. Magtanong tayo sa ibang church. Hindi naman sa in-idol tayo. Hinahamaan tayo ng maraming church. Sa pagtulong sa mga generosity. Sa pagtulong natin, tumutulong po tayo. Hanggang ngayon, tumutulong po tayo. Amen. Tumutulong po tayo. Kaya kailangan naman talaga natin, ilagay natin sa ating puso, ang sabi po ng Bible, yung tinatawag na generosity. Yung pagbubukas ng ating mga palad. Buksan po natin ang ating mga palad. Sabi nito, mapagbigay. Yan. Mga sakripisyo. Ibang kasi, pag pinag-aralan po natin ng generosity, napakalawak po yan. Napakalawak po yan. Ang kailangan po natin lang, mayroon tayong puso. Kaya bilang natin ang ating mga sarili, bilang isang pamilya ng glorious Covenant Trinity. Amen. At sabi nga ni Kuya Nick, kanina, ang GCM po ay hindi namimili. Hindi po tayo namimili, ha? Hindi namin tayo tinututukan. Walang tutukan dito. Pero ang Diyos, tututukan kayo. Amen? Tututukan kayo. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para magkaroon tayo kung wala ka manalangin ka sa Panginoon at ang Diyos po ang gagawa ng paraan para makapagkakaloob po tayo sa Panginoon. Alam niyo, kung ano po yung sinabi ni Kuya Nick kanina, hindi ko makakalit po. Pag-isay po talaga natin na magkaloob sa Panginoon, ang Diyos po ang gagawa. Magpapito lang po ako sa inyo. Nung pumunta po ako ng Nueva Vizcaya, ang punta ko po doon hindi naman po talaga bakasyon eh, kasi balikan na kami. Friday, punta kami doon, Sunday, nagsalita ako doon. Sunday ng gabi, balik ako ito kasi nagawain. Nakita ko yung privilege ng tanong yung pego, kasi yung sinakilang yung taxi, kwento naman kung paano ang pag-buhay pag mag-isay ka. Kwento lang. Pumunta kami doon, pupunta ng Vizcaya, yung driver ng sasakyan, nagpintuhan kami hanggang pagdating doon. Hanggang pa uwi, hindi na sinakyan namin. Wala kang privilege ng Lord kasi yung tulad na namin sa yung van, akala namin, marami kami. Alam niyo, pagdating namin yung sobrang tatlo po kami. Sabi na, tasakay, wala naman ba? Dahil ko, kaya yung ako ko, talagang binilibig kong gawin. Kaya, yung bagyo, iningatan kami ng Lord. Kasi bagyo yun, sinugo pa namin ng bagyo. Friday. Kaya ito naman po ito. Yung driver, ng sasakyan, alam mo po mga magulang at kapatid. Yung driver, yung nagkikintuhan kami, nung susundukin na kami, sabi ko sa kanya,
Dito po sa Aritaw, kasi sinunod kami sa Aritaw. Dito sa Aritaw, nandito yung anak-anak namin ni Ate Bismo. Ate Bes, yan, anak-anak. Dito po siya nakatira sa Aritaw. Dito pinamit. Sabi ng driver, ang ano mo rin, ang pinsan ko, nasa pagkasawa ng taga-Aritaw. Kasi nga, nasa pagkasawa ng taga-Aritaw. At yung asawa niya, ay yung asawa niya, nandito sa Aritaw, pero yung pinsan ko nasa Canada. Nasa Canada. Canada, hindi nag-isip ako kasi yung asawa na nakakanap namin, sa Canada. Sabi ko, sinong pangalan ng pinsan mo? Si Shane po? Ay, si Shane. Oh, ano namin yun? Anak ng anak-anak. Ay, asawa ng anak-anak namin. Ito yung blessing. Kasi yung sasakyan mo. Okay, maingay ako. Dapat magbabayad diyan ng asawa mo. Dapat magbabayad kami ng 2,000 kasi 1,000 ang bayad namin 1,000 bawat isa. Alam mo po ba? Wala na kami. May pag-uumpisahan ako. May umpisahan ako na magpagkakalpot sa Panginoon. Kasi pag may-isaya ka na magkalot sa Panginoon, ang Diyos mismo ang gagawa! Amen! Amen! Ang Diyos mismo ang gagawa! Ang Diyos ang gagawa ng milagro, walang lamang tayo ng isar. Ang Diyos talaga ang gagawa. Umpisahan po natin. Walang imposible sa Panginoon. Tama? Walang imposible sa Diyos. Kaya nga bilang pamilya ng Panginoon, makukuha natin yung pangarap natin pag wala pong pupunta. Walang pupunta. Kasi pag may pupunta, mahirap po mangyari. Ang tanong ko ngayon, bago ako mag-losing prayer, bakit ba tayo na magkaisa sa ating project? Parang ano naman, parang medyo na sa ating project, sa ating layunin na magkaroon ng sariling church! Amen! Ang pilit ninyo ay narinig hindi ng tao, kundi naririnig ng Diyos yan. Kaya I'm sure, yung gagawin natin magkakaloob sa Lord, maliit man yan ang malaki. Pag nakita po natin sa ating mga Panginoon, makikita natin, makakamili talaga tayo ng sarili natin lupa, makakamili tayo ng sarili natin church. Walang imposible sa Diyos. Kaya ang gagawin po natin bilang pamilya, tulong-tulong po tayo para sa kaunlaran. Tulong-tulong po tayo para magkaroon ng sariling church. Kaya po ba tayo? Tingnan nyo yung mga po natin, tingnan nyo yung mga anak natin, nakikitingan ko yung mga puso. Pagdating ng panahon, Lord, pagdating ng panahon, yung mga kapalit sa amin, nandun na sa sarili natin church. Alam nyo, napakasarap pag inibagin ko ng sarili na tayo church, tapos yung mga natin ispindik. Ano kumipindaan? Spindik, ano ba? Spindik, hindi naman masama mga alak. Tama! Yung mga naman tayo, maganda na! O tapos sa church natin, umiyan yun eh. Sa church natin, sa likod, meron na tayong swimming pool. Para itong mga yun, tapos sumaligo, doon na lang maliligo. Yung mga elder, hindi na lalayo, doon na maliligo. Yung mga elder, dahil na yung mga bigawain na yung bukas, ha? O diba? Doon na maliligo at pag bumabaptize, hindi na tayo umuupat. Tama! Yun po ang pangarap ng church na ito. Kaya kailangan po, sama-sama tayo para naiyan natin ito. Kasi sabi nga sa Bible isa o dalawa na nagtatay sa panalangin ay dumirinig. At dalawa o tatlo na nakatipon, kasama natin ang Diyos. Marami tayo. Sigurado ako.
tutugunin ng Lord yan. Kaya kailangan natin, ang una natin gawin, number one, manalangin tayo ngayon. Through prayer, sisirain ng Diyos ang hadlang para hindi matuloy ang ating plano. Manalangin tayo. Kasi hindi talaga mawawala ng hadlang yan. Pag may plano ng church, may hadlang sigurado yan. Ayaw ng awa. Pero tagumpay na po tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Amen! Tagumpay na ba tayo? Tagumpay na po tayo. Kaya kailangan natin ang sabi ng Bible, nabasa natin sa Macedonian Church, sa 2 Corinthians chapter 8, ipagpapatuloy na lang natin ang ating mga natutunan. Ipagpapatuloy. Patuloy na lang po tayo. At sinabi pagpapatuloy, dahil paunti-unti, mas maganda kung marami. Diba? Sabi, higit na mapalad. Ang nagtatanim ng marami, ay marami ang aanihin. Oh, ito na si Batman. O, diba? Totoo yun. Kaya nasabi nito, ang Macedonian Church, kahit nagigahon, kahit naghihirap, pero kusang loob, may kagalakan pa rin silang nagbibigay. Ibig sabihin, ang pagbibigay nila, hindi pabigat sa kanila. Kundi ang pagbibigay nila, yung po ay nakikita nila na mayroong blessing na darating. Alam niyo po, tayo mga Kristyano, tayo po ay mga church called giver. Tayo po ang pinatawag na channel of blessing. Pag sinabing Kristyano, fresh life. Katulad natin si Kristo. Si Kristo, dahil si Kristo, una, nagbigay sila. Kasi ang nagmamahal na tao, nagbibigay talaga. Ang tanong ko naman ngayon, mahal mo ba ang church? Amen. Ang iba, hindi sumagot. Mahal mo ba ang church? Amen. Magmahalan po. Kaya sa oras na ito, mga magulang at kapatid, kung gusto po natin magbigay, ano ang kasong ibibigay natin, kung may mga dalas tayo dyan na sa pitaka natin, bilang natin sa pitaka natin, o display, may dalas ako, pakinabagan po natin, ibigay po natin sa Panginoon. Amen. Kung ano mayroon tayo, ipagtanong po natin sa Panginoon. Kapag ito po ang lahimin ng ating church, magkaroon tayo po sa mundo. Iparapakan po natin yung Panginoon.